Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, sa wakas, sinibak na sa pwesto, Hontiveros Carmana, Kongreso sumang-ayon, pinalayas sa Pinas. Nako, yan po ang ating alamin dito po kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News, Banat Kapanig TV. Yan mga karibin natin ha. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Ito po, bakit kasi hindi umpisahan ang people's power? Yan ha, nakakabwisit at nauumay na kami sa mga balita. Parang ayaw na namin manood ng balita ha. Yan mga karibin natin ha. Ito pa, yung ginastos sa pagbibiyahe, ilan lang ang build. Yan. Kung saan hindi talaga ipinagpatuloy. Nako. Ha? Kahit araw-arawin pa ang biyahe, walang mangyayari kung ang drugs, yan ha, corruption, injustice, syndicate at smuggling at killing, yan ha, kung ang mga ito ay aktibo sa bansa. Nako, totoo po yan. Walang investor na papasok. Correct. Tama po, no? Kahit anong gawing pag-ikot sa buong mundo, kung magulo naman ang ating bansa, wala ring investors na mag-i-invest dito sa Pilipinas kasi hindi nga po secured at saka safety, no, yung kanilang mga buhay pagdating dito, di ba? Maging yung kanilang investment baka makakurakot lang ng mga politiko ng mga politiko. Yan ha. PBBM Lisa Marcos manood lang ng concert sa ibang bansa kaya biyahe ng biyahe. Yan na, pababain na yan, huwag nang patagalin pa, mas marami pang makukurakot yan kung magtatagal pa. Yan na, binabasa ko lang po yung mga komento ng ating mga kababayan. Eto mga karibin natin ha, isa na lang po. Ako matagal nang hindi nanonood ng news sa TV. Panahon pa ni Panot dahil ang balita puro bias, nang umupo si Tatay Digong, puro banat pa rin ang ginagawa ng mainstream media. Kaya sa YouTube, na lang ako maging laban kasama ang bayan. Yan mga karibin natin. So ito mga ka-review, panoorin po natin ang buong video ito para mas lalo po nating maunawaan kung bakit ganito po ang kanilang mga komento, no? Ito na po. Okay. Pag-usapan natin, no? Actually, ang ginagawa nga ni Pangulong Marcos, biyahe ng biyahe, no? Yun nga po yun eh. Chamba mentality yun. Kaya lang nakakahiya na po. Sabi ko nga, pledges, napatunayan natin yan. Parang ilan na nga yun? 7%? 7% lang yung natupad. Paano yung 93% na pledges pa rin? No? At ang masakit pa, yung huli niyang biyahe sa Czech Republic, wala na talagang pledge man lang. Ang tanging sinabi nung pinuno ng Czech Republic, full support kami. At sa future, wala na yun eh. Full support. Yung pledge nga, 93% eh. Ha? Wala po yung unang ilaw. So, ako mga karibin natin, ito lang po, opinion ko lang po ito mga karibyo ha. Kasi pag ganyan ng ganyan po na tayo po lagi yung mga lumalabas, pumupunta sa kanila, parang nagmamakaawa na sige na, mag-invest kayo sa amin, di ba? Pag ganyan po kasi parang pushy, di ba? Kung ikaw po parang networking, di ba? Pag nag-network ka, ang tawag naman dyan, networking, di ba? O, nagpapadami, di ba? O, pag pushy ka, mga karibin natin, parang, di ba? Pushy. Pag ikaw mismo talaga yung kinukumbinsi mo sila ng kinukumbinsi, di ba? Ang impression or expression or impression po ng ibang bansa niyan, parang baka ma-scam tayo nito. Baka di ba?
baka walang patunguhan to kasi sila mismo yung naghahanap eh. Unlike mga karibin natin kung ganito po ang mangyari. Ayusin yung bansa, palaguin ang negosyo ng bansa, yung security, no? Ng bansa natin, ayusin, no? Yung mga infrastructure, ayusin yung mga talagang gamit na gamit ng ibang bansa, no? Like airports, di ba? O yan po. Yan po ang ayusin para sila na mismo ang pumunta sa ating bansa. Yan. Sureball po yan na investment, mga karibin natin. Sureball po yan pag sila pong pumunta dito at mag-offer, di ba? Sige, kami na ang mag-i-invest kami sa inyong sa inyong bansa. O sila na mismo, hindi po yung tayo ng tayo yung lumalabas. Nagmumukha po tayong scammer. Yan ay opinion ko lang, mga karibin natin. Ewan ko sa inyo kung ano ang opinion nyo, opinion ko lang din po ito ganyan po kasing lumalabas eh. Nagmamakaawa tayo na sige na, mag-invest na kayo sa bansa namin, di ba? Di ba? Oo nga eh, parang ganun ang lumalabas mga karibin natin. Sa networking, medyo pushy ka. Dapat hindi ka pushy, di ba? Hindi ka... Natural light lang po yung unang ilaw. Bintana lang yun. Ito po yung talagang ilaw. Okay. Kaya, dapat pag-isipan na kung dapat pang ituloy yung kababiyahe o kinakailangan nilang bigyan ng kasagutan yung why would we invest in the Philippines, di ba? Yun eh. Anong meron sa Pilipinas? Hindi sapat yung dalaw ko sa bansa nyo, meetingin ko yung mga business leaders nyo. Lalo lang kasing lalong walang pumapasok, lalo tayong walang may pagmalaking pumapasok, lalo pong hindi sila papasok lalo. Kasi nakikita ng lahat na biyahe ng biyahe itong Pangulo na to, bakit wala nangyayari pa sa bansa niya. Ikalawa, yun nga yung atake sa mga kay Kibuloy at sa mga Duterte. Parang pansinin po ninyo. Yung pong DOJ na parte po ng admin, no? Parte po ng anong tawag nito, executive. Tapos yung legislative po, both Congress, Senate at House of Representatives. Kibuloy po yung pinag-uusapan for the last ilang buwan na, no? Na paano sa House of Representatives, paano tatanggalin ng prangkisa. Mas maganda pa nga siguro kung pag-usapan nila dyan yung PCSO, mga karibin natin, di ba? Kung ano pa tuloy yung mas mahalaga, kung ano pa tuloy yung may kinalaman sa taong bayan, hindi po nila tinuloy. Di ba? Nakakahiya po. Dito tuloy kaya Pastor Kibuloy, ilang buwan na ito, di ba? Yan pa rin hangga't hindi nila na yan. Pero pagdating po sa PCSO, bakit bigla kayong tumahimik? Mga hinayutak kayo. Na yan po ang inaantay ng taong bayan kasi, di ba, may misteryo ang nangyayari dyan sa PCS o sa lotong yan. Bakit hindi yan ang pagtuunan nyo ng pansin, di ba? Hindi ko naman sinasabi, mga karibin natin, na huwag niyong pagtuunan ng pansin sa Pastor Kibuloy. Siyempre, dyan kayo sisikat eh. Ang akin lang, mga karibin natin, maging patas kayo. Di ba? Kung may investigasyon kayo dito, kay Pastor, may mas malaki kayong responsibilidad para imbestigahan po yung PCSO. Di ba? Kasi taong bayan po ang makikinabang kung ano man po ang malulutas nyong dyan sa PCSO. Tapos sa Senate naman, paano isasakdal? Kahit hindi naman sila mga korte. Diyan po yung focus, yan po yung naging focus natin for the last how many months na, no? Kay Kibuloy, at saka dito yung atake po kay Kibuloy. Hindi ko po maintindihan kung ano interest nila kay Kibuloy. Siyempre, lagi pong kaugnayan kay Pangulong Duterte. Yung atake din po kay Pangulong Duterte. Ngayon lang po nakikita nyo, no? Lahat ng attack dog nila, parang may bago tayong natutuklasan. Eto na naman. Araw-araw meron silang bagong natutuklasan sa mga Duterte. Sinabi pala meron palang kasunduan si Duterte sa mga Chinese na yan. Lihim, no? May lihim palang kasunduan. Kaya ayo ganun eh. Tapos si Duterte pala ganun. Gusto nilang i-eliminate. Hindi ko lang alam kung yung SMNI lang. Kasi hindi ako maniniwala na yung free TV lang yan eh. Yung pag tinanggal mo yung prangkisa ng SMNI, parang ABS-CBN. Mawawala lang yan sa free TV. Pero yung trend po kasi ngayon,
sa totoo lang po, yung trend ngayon, hindi naman po lahat, hindi na po yung free TV. Di ba? Nanood po ngayon yung mga tao sa social media na, sa YouTube, sa Twitter, sa Facebook, yan na po, at sa TikTok. Kaya bali wala na po yan yung, wala nang ganong, wala na pong ganong epekto yan eh. Maliban na lang sa mga advertisers, di ba? Eh yung SME na hindi naman katulad ng ABS-CBN niya kasi marami pong traditional na yung mga advertising company na gusto nila na sa free TV pa rin eh. Naniniwala sila doon na marami pa rin pong nanonood sa free TV. Sabagay yung mundo kasi natin YouTube eh. Mundo kasi natin, miski kayo, di ba? Sa YouTube nyo lang ako napapanood. Baka talagang marami pa rin naman, no? Marami pa rin naman. Kaya lang, yun na nga po, no? Yun yung point ko, eh, no? Kung ang dahilan ninyo ng pag-atake sa SMNI, kung bakit gusto nyo tanggalan siya ng prangkisa para hindi na siya makapag-balita. Kasi ang dami pong kumukuha sa kanya ng balita, eh. Real talk po. Ang dami tao na ang source na po ng balita, hindi na po yung traditional na mga radio and TV station, kundi SMNI na. Kasi nakita ng mga tao, sila yung tunay na nagbabalita. Nakita po ng tao, dahil sa SMNI, na mayroong tinatawag na sabwatan, no? Yung mga oligarko, yung mga nakaupo sa gobyerno, no? Isa yung linya ng mga oligarko sa na may-ari ng media at saka yung sa gobyerno pag pinagtulungan kanila, talagang kaya itong SMNI yan yung panabla eh. 'Di ba? Biruin niyo, siya lang po yung nagbabalita ng mga tungkol sa mga kilos ng mga ng mga NPA, pati po yung mga paano po yung mga legal front ng NPA, CPP, NPA, paano po nag-work yan? Sila po eh. Sila lang po yung tapos kaya makikita niyo sa buwatan talaga eh ng traditional media kasama yung print and radio. Hindi talaga totoo yung mga balita na karating sa atin noon. Before before ng social media. Kasi nauna naman yung social media diyan sa SMNI. Before ng social media, akala natin yun na yung balita eh. Ang dami pa lang doon. Kaya nga po muhing-muhi yung mga tao. Ito hindi po ako bias na anti-Marcos ako Kaya nga po yung galit ng mga tao sa mga Marcos, gano'n na lang kasi media lang eh. Yung traditional media lang eh. Kaya si Cory, lahat ng sinabi ni Cory, tsaka ng mga oligarko, yan yung tama. Yung matandang Marcos, yung pinag-uusapan natin, kahit naman si Pangulong Duterte, bilib eh. Sa tingin ni Pangulong Duterte, tama naman yung mga ewan ko kung may posisyon si Pangulong Duterte sa kasi siya mismo nagdeklara ng martial law. Kontrolado, isa pala yung utak nun. Akala natin walang pinapaniga, walang pinoprotektahan. No? Nung nagkaroon ng social media, tapos yung mga taga-social media kasi, aminin natin, dapat may pinagkukunan din kami ng impormasyon. At malaking bagay po yung SMNI. Kasi alternative information din namin sila eh. Ay, may nagpakabi ba? Teka lang. Okay, thank you very much kay Sapanta TV na nagbigay sa atin ng 125 pesos na pangkape. Ayan. So yun na nga yung sinasabi natin mga karibin natin na, di ba? Imbis na mag-focus po sila, no, sa ikakaganda, ikakaunlad ng ating bansa. Pabiyahe-biyahe, no? At dito naman kay Pastor Kibuloy mga karibin natin di ba? May mga mas mahalaga pa pong issue, no? Ang ating bansa pero nakafocus po sila ang lahat, no? Dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Halos magkasabayan po eh. Yung di ba yung issue ni Pastor at saka yung issue sa PCSO, halos magkasabay yung sumabog. Pero yung natira lang, no? Kasi hindi pinaypayan eh. Napaypayan po ng makakapal na yung PCSO kaya agad yung apoy. Pero sa kay Pastor Apollo Kibuloy, umapoy po ng umapoy. Wala kasing pinaypay na mga alams na, di ba? 1 bilyon.
Well, anyway, mga ka-review natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon at komento. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito or sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.